Sayang magiliw, danas ng silanganan, alam ng puso, sa dilim mo'y buhay. Lupang hirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bugaw. May bilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na ating pagsinta, kulay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga apik, ang mamatay ng dahil sa'yo. Repeat after me. I pledge allegiance to the flag of the Philippines and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ngayon po tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang inyong kaloob. Isinasamo namin na basbasan nyo ang gamit pagtitipon ngayon at idinadalangin namin na pagkalooban nyo kami ng inyong pagmamahal na yan sa pamamagitan ng tapat na pagtingin sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Nagpapasalamat kami sa alaala ni Dr. Jose Rizal na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang maglingkod kami ng walang pag-iimpod sa aming bayan. Nagpapasalamat kami sa mahalagang katuruan na iniwan niya para sa aming pagyamanin at palaganapin. Bigyan niyo kami ng lakas at tapang para maging marapat kami sa kanyang mga adhikain upang kami ay mapagpupunyagi kung ang landasin ay madilim, madawag at parang walang katapusan. Turuan mo kami, Panginoon, na ang buhay ay hindi para magkamal ng yaman at kapangyarihan, kundi isang simulain ng dakilang pamumuhay, kundi para sa amin, hindi para sa amin, kundi para sa inyo, O Diyos. Lahat ng papuri at luwalhati mapa sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, sir. I'd like to request our brother and ladies to please sit down. We're going to listen to the welcome address. Message. Sir Leo Muica, Sir Bernard Po,
ancient Deputy Regional Commander for Europe. Si Sir Rudy Brosas, appointed Area Commander for France. Lady Nanette Brosas, President of Alas Damas Rizal, at saka sa ating mga bagong membro at kasama sa Las Damas ngayon. Ngayong gabi, natupad din ang ating matagal nating gustong mangyayat pangarap na mabulit ito. Dahil sa walang sawang pagtulong sa atin ni Brothers Leo Moica, natapa po ang Night of Rizal dahil sa mayroong mga anomalyang nangyari. Ngayon dahil sa kanya, sa pagtulong niya at sa pagtupad ng pangako niya sa atin, nakabaon ulit tayo. Kaya nakatayo ulit tayo ngayon. Kaya ang message ko lang, mga Brother Knights, sana wag natin biguin ang ating mga kasama na naghihirap para sa gabing ito. Para matupad ang lahat ng mga anumaya, lahat ng mga gusot na nangyayari dito. Kino-congratulate ko kayo lahat. So maraming salamat po. On behalf of Paris Chapter France, ako po ay malugod na nagpapasalamat unang-una sa Panginoon dahil sa maayos at paglalakbay upang makiisa at mayakap ang mga bagong kabalyeros ni Dr. Sersa. Ibig namin pong ipaabot sa kalaman na kami po ay handang tumulong at sumuporta sa inyo bilang mga Brother Knights. Malaki at malakas na pagbati sa inyong lahat despite of problems that hinder our ways. Kayo ay manatiling matatag at sa patuloy na pagtahak sa landas patungo sa pagpapalaganap ng mga mabuting aral at gawain ng ating pambansang bayani at ang puso at isipan na kanyang gagabayan upang mapanatili ang pagmamahalan, pagkakaisa sa ating kapatiran. Sana sa bithing ito ng ating bayani, tayo bilang kanyang mga kabalyeros at ang kanyang siyang unang maging ehemplo ng mabuti, matatag at paninindigan sa mamamayan. Maraming salamat po. Ako po ay nagagalak na naririto na kami sa haba ng panahon ng pakikipaglaban at pagtatalakay sa chartering na ito na mangyayari dito. Tayo po ay nagkakaisa na ngayong araw na ito. Wala na po silang magagawa kundi ang manood sa atin mamaya sa Skype. Diba? Skype pa tayo. Facebook, Slumbook, notebooks, and all the books. They will open and they will see all of us. Good-looking Knights of Rizal, Busulay Monaco chapter, Cannes chapter, Las Damas de Rizal of Busulay Monaco, and Cannes chapter. In just a few minutes, matatapos na po lahat ito. Isang pangarap na magkaroon ng katuparan sa mahabang pagtatalakay at pagpapaliwanag bakit at bakit. Kami pong Las Damas, hindi pa po kami nagsasalita. Wala pa po kami sinasabi kay Supremo sa kung anong nangyayari sa ating mga kabalyeros. Pero po, ang sabi ko nga kay Sir Dil Concha, kay Sir Johnny Wilson, worst comes to worst, Las Damas de Rizal Paris chapter and Belgium Brussels chapter is willing and open to explain everything and discuss what is going on here and there. Yun lang po ang ating ipapaliwanag, yung katotohanan na nangyayari dahil po yung ating ginagawa ay katotohanan lang po ito. It's not a joke to enter the world of chivalry. Ang pagiging kabalyeros ni Rizal ay isang prestigious na lang talaga na activities. Hindi ito simpleng organisasyon na Luzon, Visayas at Mindanao. We are all chartered under Republic Act 646. Alam po natin yan.
And I'm so glad that our Las Damas de Rizal finally is formed here. At magkakaroon pa po ito ng maraming Las Damas all over the world. Ladies and gentlemen, maraming salamat po, and I wish you all a very, very warm congratulations in the world of the beautiful and good-looking people, the Knights of Rizal, the Order of the Knights of Rizal, and Las Damas de Rizal Europe Council. Maraming salamat po. Report, Ancient Deputy Regional Commander and the President of the Prefectural Tribunal of France, ladies and gentlemen, Sir Bernard Pott. Lady Lynette, Sœur Léo Moïka, spéciale assistante au suprême commandeur, Sœur Virgilio Concha, futur commandeur du chapitre Beau-Soleil-Monaco, Sœur Johnny Wilson, futur commandeur du chapitre de Cannes, futurs officiers de ces chapitres, Ladies de Las Damas, les anciennes et les nouvelles, chers frères chevaliers, nous voici réunis aujourd'hui pour un événement important, l'ouverture de 2 nouveaux chapitres. C'est une grande joie, mais aussi une inquiétude sur le devenir de ces chapitres. Tout d'abord, vous, les futurs officiers, vous avez un devoir important, celui de conduire nos cérémonies avec solennité, avec sérieux et avec éclat. Bannissez les bavardages pendant les cérémonies et éteignez vos téléphones. Ma plus grande joie a été de voir un nouveau chevalier très ému par son adoubement et ayant les larmes aux yeux. Il était fier et heureux. Vous allez être des chevaliers de Rizal, mais avant tout, vous serez des chevaliers. Et vous aurez plus de devoirs, plus d'obligations et plus de responsabilités que d'avantages et de récompenses. Vous allez devoir montrer le bon exemple, pratiquer la vraie fraternité et non pas faire semblant, être solidaire de vos frères chevaliers, mais aussi de ceux qui sont dans la peine. La véritable pensée de la chevalerie vient d'abord du cœur et de l'esprit. Le chevalier doit savoir comprendre les autres, être présent dans leur désarroi, être l'oreille attentive à ceux qui en ont besoin, s'abstenir de commentaires blessants ou de porter des jugements sur les autres. Le chevalier doit faire un grand usage de la mesure dans ses paroles et ses propos. Le chevalier ne doit pas faire de distinction entre le faible et le fort, entre le pauvre et le riche. Il doit se tenir loin de l'arrogant, du méprisant, qui n'a jamais compris les autres. Cela signifie que le chevalier doit se sentir aussi à l'aise avec le simple qu'avec le flamboyant. Il doit aussi aider, dans la mesure du possible, ceux qui en ont besoin. Mais être un chevalier, c'est aussi être un phare pour les autres. Il doit essayer par tous les moyens d'enterrer ses défauts et de manifester ses qualités. Le chevalier doit éviter de se moquer des autres. Il ne doit pas utiliser un double langage pour tromper les autres. Le code d'honneur des chevaliers du Moyen-Âge était la loyauté, la bravoure, la sagesse et la modération,
la générosité et la courtoisie, la justice, la défense, le courage, la foi, l'humilité, la franchise et ne pas mentir et être fidèle à la parole donnée. Nous, chevaliers de Rizal, nous devons essayer d'appliquer ce code. Comme nous le savons tous, l'ordre des chevaliers de Rizal a plus de 100 ans d'existence. Cependant, la plupart de nos chevaliers ne savent pas vraiment ce qu'est un ordre de chevalerie et beaucoup d'entre eux n'ont même pas lu les écrits principaux de José Rizal, même s'ils disent le contraire. De plus, ils ne connaissent pas les statuts ni les règles et règlements de notre ordre. Ils confondent la plupart du temps l'ordre des chevaliers de Rizal avec une association culturelle quelconque. J'espère que ce petit exposé servira à une meilleure compréhension de la chevalerie. L'ordre des chevaliers de Rizal n'est pas une association comme les autres. Il n'est pas une association commune, ordinaire, banale. L'ordre des chevaliers de Rizal est un ordre de chevalerie civique et patriotique. Il a une mission spéciale, celle de faire connaître les hauts idéaux d'un grand homme, José Rizal. Depuis la reconnaissance officielle du gouvernement philippin et l'enregistrement par l'acte législatif 646 de la République des Philippines, c'est recevoir une distinction honorifique que d'être admis parmi ses membres. Et nous ne devons pas gâcher cet honneur. L'ordre des chevaliers de Rizal est de la même essence que l'ordre français de la Légion d'honneur ou que l'ordre national du mérite, avec un plus dû à la clairvoyance de José Rizal. L'ordre des chevaliers de Rizal, par ses statuts, est un véritable ordre de chevalerie. C'est un honneur et un privilège que d'appartenir à cet ordre. Nous devons mériter d'être un membre de cet ordre prestigieux par nos actes, par notre exemple, par notre ligne de conduite, que nous devons d'être irréprochables comme tous les chevaliers depuis l'Antiquité. La valeur de l'exemple est la meilleure chose que nous puissions laisser à nos enfants. José Rizal a fait tout cela durant sa courte vie. Il nous a montré l'exemple à suivre et il nous a transmis un idéal. Sachons nous en montrer dignes, ne soyons pas de pâles copies, de mauvaises imitations, ne soyons pas des contrefaçons, ne soyons pas médiocres. Cependant, nous ne devons pas confondre les genres. Même si nous organisons des manifestations culturelles, nous ne sommes pas une association culturelle et nous devons nous distinguer des autres associations. Nous avons d'autres buts qu'une simple association culturelle, comme il y en a des dizaines de milliers et peut-être des centaines de milliers aux Philippines et en France. Nous ne sommes pas une association humanitaire, même si nous avons l'obligation morale de participer activement à améliorer le sort des moins chanceux et des sinistrés lors de catastrophes naturelles. Nous avons un idéal à transmettre et ce n'est pas un idéal quelconque ou banal. Un chevalier de Rizal se doit de montrer l'exemple par sa conduite et susciter dans son entourage le développement personnel, l'enseignement et la philosophie de respect des grandes valeurs morales et de liberté dans sa famille, auprès de ses amis, ainsi que dans toutes les catégories sociales de la société. Il se doit aussi d'étudier et de diffuser les idéaux de considération et de justice, les enseignements, la philosophie et les valeurs humanistes enseignées par José Rizal durant toute sa vie. Les chevaliers de Rizal s'adressent particulièrement à la jeunesse, qu'ils aident à se développer par une formation à la citoyenneté, en lui inculquant le respect des principes démocratiques, un patriotisme éclairé pour qu'elle sache se consacrer à son pays et à son peuple. Comme chevalier de Rizal,
Nous pensons que toutes ces valeurs sont universelles et doivent être enseignées aux enfants du monde entier. Chers frères chevaliers, prenons conscience de nos devoirs et de notre chance d'être membre d'un ordre de chevaliers prestigieux. Merci de votre attention. We're going to listen to the appointed area commander for France and his message, Sir Rudy Brosas, KCR. Other nights, ladies present, without the report of the hat. First of all, allow me to say that it's a pleasure and an honor for me to be among you for this charter. Masaya po ako sa po ng aking mga kasamahan at maluwalati kami nakarating sa lugar niyo. At makibahagi sa mga kasaysayan ng chartering ng dalawang chapter na ito. Alam ng karamihan sa atin nung kung ano pinagdaanan ng petition na ito. Na para bang isang panukalang batas sa Kongreso na pinag-usapan, pinagdebatihan, hinarang at muli pang hinaharang. Hanggang sa bandang muli, hinaharang pa rin. Matapos ang masusing masusing pag-aaral, ay nakapasa rin ito. At ito tayo ngayon all together for this chapter. Nagpapasalamat din ako sa ating brother natin, Sir Leo Mojica, na hindi tumigil at hindi sumuko para sa charter nito. Firstly, Brother Knights, just a reminder, we must be familiar with the objectives of the Right of Rizal. Knowing the objectives of the Right of Rizal provides a sense of direction for every member. Provide a sense of direction for every member. Admission to the order is not merely a ceremonial right. It implies duties and responsibilities. Every member has a mission to fulfill, to study the teaching and propagate them to all classes of Filipino people. Sabi nga ni Rizal, God has not made anything useless in this world. As all being fulfill a role in the sublime drama of creation. Lastly, Rizalian brothers, let us be united. Huwag tayong padala kanino man. We must be vigilant, not to be partisan. We should not put in mind the hero's teaching and learn to apply them to the problem in everyday life. As Rizal has well said, the solution of our problem lies in intelligent study, not in violent action. Altogether for success, Brother Knight. I therefore would like to wish us a very successful chartering today. Salamat po. Excusez-moi d'interférer un petit peu dans le programme, mais je voulais remercier particulièrement, avec beaucoup de chaleur, notre appointed, comme il dit, area commander. Il a eu pendant une année, ou presque, un travail très difficile à faire. Il a été nommé à la place d'un autre qui, pour l'avoir soutenu, cet autre,
qui était sœur June, enfin qui est sœur June Wabel. Je sais qu'il a essayé de faire beaucoup de choses, mais malheureusement, il n'a pas été suivi par beaucoup. Et il n'a pas démérité. Mais notre Suprêmo, Sir Régis Romero, a choisi. Nous devons respecter sa décision, puisqu'il est le Suprêmo, sinon on s'en va. Et donc, Sir Rudy a eu un travail très très difficile. Et pour ça, je voudrais le remercier très chaleureusement. Yes, ito po yung sinabi ni Sir Bernard. Nasa bakasyon po kami last year in the Philippines to be with our family. And actually, we have all the plans to see everyone at the headquarters to the boat show. Come the video na ginagawa natin. Bibisita natin tayo sa headquarters para makita natin mga brother nice. But we failed to do that because everyone has their own schedules. Wala pong tao sa headquarters when we, except for Sir Choi. And narinig na lang po namin, we were very shocked. Masaya naman po sana, but we really shocked with the news when Sir De Brosas, my husband, read the congratulations from the Facebook of Sir Leo Mojica as the appointed area commander for France because the Supremo po ay nag-appoint after his visit in Europe and in US or wherever. Nag-ano po si Supremo Regis Romero, nagpalit po siya, nagkaroon po siya ng memo na magpalit ng mga commanders in everywhere. And my husband is designated as the appointed area commander for France, replacing Sir John Wabel and the Deputy Sir Marvin Santiago. The first thing he reacted was no, oh, no, and a big no. Nakahiga po kami sa kama sa Pilipinas. That was his reaction. Because he never dreamed and he is not expecting of any position in this field of activity in the Rizalian chivalry. Siya po ay hindi naghangad kahit kailan na maging chapter commander because from in his own gusto lang po niya na nasa tabi o nasa likod ng someone else na mas nababagay dahil po siya is one of the most timid person in the world. I know that because we've been married for almost 30 years. Next year is our 30th wedding anniversary. So alam ko po kung ano ang kanyang damdamin. Ayaw na ayaw po niya ito. But since Sir Regis Romero appointed him as the area commander for France, wala po siya magagawa. But he has to perform his duties. And despite of this, nagkaroon po ng mga masasamang damdamin, nagkaroon ng that I cried a lot for this because I was so hurt for him. He was trying to do everything but only few people is following his command. Anyway, sabi ko pa nga, appointed ito at matatapos din po itong term na ito. And now, he is going out because meron na po tayo mga recommendations from different areas and we have recommendations from France kung sino po ang lalabas na area commander and deputy area commanders. Alam po natin to kung sino nga recommend natin. And siguro, matatapos na po ang kanyang, hindi ko masabing kalbaryo. But he's the one. He's one of the person who is always on my side sa Las Damas de Rizal po. Siya po ang aking secretary because I don't have any background sa computer. We have many things na marami kaming mga bagay na pinagtatalunan pagdating na po dito. Napakahirap po na maging presidente ng Las Damas de Rizal and siya po ay appointed area commander. But
at the end, nagkakasundo po kami and I have to give all the advice and his advice to me. Yun lang po yan. Anyway, Sir Librosas, maraming salamat sa iyong dedication. And I know that you're always with this nice result. I know that you'll continue supporting them as what you said. You will never stop because for his love of this one ideal person of ours, Dr. Jose Rizal, our national hero. And for anything else, I would like to thank Sir Nauer, of course, and Lady Rita Beats for the beautiful hosting. midnight dinners and early breakfast. Maraming salamat po sa lahat ng yan. We will never forget this and I'm sure we will come back after tomorrow. Not dreams. And now, ladies and gentlemen, Brother Nancy would like to give us a message from our very own, the first a lifetime member of the Nansar Rizal and the special assistant to the Supreme Commander in France, Sir Leo Mujica. Alam nyo, sa haba ng prosesyon na pinagdaanan ko, narito tayo ngayon, tagumpay upang isakatuparan ang katotohanan ipinagkaloob sa atin ng buong may kapal. Pero bago po ako magpasimula sa aking mensahe sa araw na ito, nais ko pong ipaalam sa inyo mga brothers and sisters, naggagwapuhang Caballero de Rizal ng Busulay at Cans chapter na to be charter tonight. Unang-una po mga kasama at ang nagagandahang ladies at ang bagong i-induct natin mga Las Damas de Rizal dito sa Cote d'Azur under Cans chapter and Busulay Mulagot chapter. So, our very own Sir Bernard Pot, our former Deputy Regional Commander for Europe, Sir Rudy Brosas, the appointed Area Commander for France, Sir Ben Lumban of the Chapter Commander of the Paris Chapter, yung mga kasama namin, Lady Brosas, the President of Las Damas de Rizal, Sir Enrique Abubo, one of the pioneer of the Cote d'Azur Chapter, Sir Lauer, Johnny Wilson, ang ating mga future chapter commander of the Cans chapter, minuto na lang. So before I proceed to my message, my brother knights, I would like you to know the reality that the Order of the Knights of Rizal is covered by the bylaws. And the bylaws, ito po ang dapat niyong nalalaman para sa pagsabi natin sa Order of the Knights of Rizal. Kung hindi po tayo magpapasakop dito, wala po tayong karapatan na pumasok at sumapi sa organisasyong ito, which is chartered under Republic Act 646, a civic, patriotic, cultural, non-sectarian, non-partisan, non-profit organization. Pag sinabing non-partisan, walang pagkababahagi. Walang kami magaling, sila'y hindi. Sila'y pangit, kami maganda. Non-partisan. Ha? Wala pong kinagap. Basta kayo pumasok dito, welcome po kayo, provided na kinakailangan nyo malaman kung ano yung inyong sinabihan. Ano yung organisasyon na inyong sinamahan. Hindi yung kung mo kayo nayakan, ay, sabi ni pare, mag-nice na Rizal daw ako, ay hindi ko alam yun ay. Ha? Ay, basta kayo nakapag-informe, nice of Rizal na ako, hindi po. Kinakailangan pong alam natin kung ano yung ating sinabihan. At ito po ay pagtataguyod ng mga adhikain ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. So, kinakailangan po by heart, alam ninyo kung ano yung asosasyon, ano yung organisasyon na inyong sinabihan. And mapapalad kayo. Mapapalad tayo. Sapagkat sa Manila po, hindi basta nakakapasok sa Order of the Knights of Rizal.
Ha? Dadaan kayo sa butas ng karayom. Pero dito, mapalad tayo. Sapagkat merong mga tao na ginagamit upang kayo ay bigyan ng kaalaman tungkol sa organisasyong ating kinabibilangan. Kaya kinakailangan po magsuot tayo ng uniforme, kinakailangan hindi nakabukas ang butones. Ha? With prestige. Kasi nabibilang po tayo sa isang organisasyon na mataas. Pumapangal pa po tayo sa Embahada ng Pilipinas dito sa Pransya. Kumakatawan po tayo sa Filipino community rito sa Pransya. Kaya kinakailangan po tayo maging halimbawa para sa karamihan. At paano tayo magiging halimbawa para sa karamihan? Kinakailangan po na makita sa atin ang tunay at maginoong kabalyero de Rizal. Kinakailangan po na panatilihin natin ang ating sinumpang tungkulin to protect our brother knights at all costs. Hindi sisirain, hindi ipipetisyon. Kinakailangan suportahan natin. Kung may kapatid tayo o kasamang naliligaw, kinakailangan puntahan natin, kausapin. Ang problema ay manulutas lang sa loob natin, hindi yung tao sa labas. Ang ating gagamitin, ang manual at bylaws ng Order of the Knights of Rizal. So, ito po, bago tayo magsimula ng lahat-lahat, gusto ko pong maging klaro sa bawat isa. Ang aking pong appointment, kaya po kayo naririto, is based on the manual, page 38. At kung kayo pa may mga manual, basahin po natin. Wala akong salmen, pero babasahin ko. Page 38 of the manual. In order to effectively carry out the programs and policies of the Supreme Council in the light of expanded activities of the Order, the Supreme Council created in 1992 the appointed position of Special Assistant to the Supreme Commander. In 1993, the Supreme Council issued the policy that the position carries with the rank of Deputy Supreme Commander to be covered to the covered areas and has the following duties and responsibilities. So maliwanag po sa atin yun. Hindi po pwedeng tumayo sa harap ninyo kung hindi po nang-aayon sa saligang batas ng ating samahan. At wala pong pwedeng mag-question yan. And we cannot question the orders coming from our superior officers. Kung ikaw ay itinalaga dyan, kinakailangan gawin mo ang tungkulin na inata sa iyo sapagkat pinagtitiwala ka. By hook or by crook, kinakailangan gawin mo yan. Masakit man sabihin, alam kong marami ang nasa gasaan, pero wala po tayong magagawa. At nagsimula po ang lahat ng yan when Sir Regis Romero, our very own Supreme Commander, visited Europe and the entire continent of the Order of the Knights of Rizal, even in America. Bakit po nagkaroon ng revamp? Isang malaking question mark para sa ating lahat. Nag-issue siya ng memorandum circular number 0302-A 2013 na ito po ay ipinadala sa lahat. Ito po ay tinatawag na overseas appointments. So yung pong manual natin ay covered po rito sa overseas appointment na pinadala ng Supremo.
So, ang position po, hindi po ina-apply yan. Ang medalya, hindi po pinag-apply yan. Yeah, wala. So, when we received the order coming from the Supreme Council, nakasaad po rito sa France, Area Commander, Sir Rodolfo Brosas, na yung tao, hindi niya alam paano siya napalagay niya. Pero isa lang ang tiyak ko, nang dumating ang Supremo, ang serbisyong ginawa ni Sir Rudy Brosas, hindi kayang pantayan. At yung pong ating area commander, Sir June O. Abel, Catalino O. Abel, who is my compadre, ay naging deputy area commander. Malaking question mark sa lahat sa atin yan. Pero we cannot question the authority of the Supreme Council. Sino tayo para questionin ang isang utos? Sabi nga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabalik. Kinakailangan tayo pasakop, kinakailangan natin sundin. And, ang isa pa, sa pangatlo, nakalagay doon po ang inyong lingkod that I was appointed as special assistant to the Supreme Commander, na ang role ko po rito sa area ng France ay tumatayo po akong siya bilang Supreme Commander dito sa area ng France na hindi matanggap ng iba. Hindi po matanggap ng iba. Kaya we cannot question them. We cannot question, but we cannot question as well the orders coming from our superior officials from Manila. Meron po bang katanungan doon before I go on? Before we proceed? Ha? Okay. So, naandyan na po yan. Special order, lumabas yung issue na ako lang ang igawa nito. Napaka-super power ko naman para gumawa ng isang order na i-reshuffle pati Amerika. Oh? I-reshuffle ang buong Belgium. Yung pong ating Deputy Regional Commander, biglang nawala rin. Si Sir Marvin Santiago, dahil po nung mga panahon yun, hindi dito rin yata sa lugar na ito, ni-revive namin ang Côte d'Azur chapter na nawala ng mahabang panahon. At ako po yung isa sa naghirap na maibalik at magkaroon at ma-revive ang Côte d'Azur chapter. Pero, nag-drive po ako. Papunta rito, kung natatandaan niyo, Sir Johnny, nag-drive ako ng sasakyan ko rito. Pagkatapos ng dami, balik ako ng Paris. Back and forth. 2,000 kilometers just to reactivate the Côte d'Azur chapter na nanahimik ng mahabang panahon. Pero the credit was given to whom? I will not say anything. Mula nung ma-reactivate ang Côte d'Azur, nobody called me. Nobody. Pero noong hindi pa na-reactivate, Sir Leo, paano ho ba kami mabubuo ulit? Paano ho ba hanggang sa minitin ko sila sa Novotel? My own money, bumili ako ng ticket ko just to talk to them. Kung natatanda ni Sir Laure, nung maybe merong yung burong, si June Buron, may affair, miniti ko kayo para lang sa mabuo uli ang Côte d'Azur chapter. Pero anyway, nandiyan na yan, you are here, pasalamat tayo. We are here para isakatuparan ng isang misyon na ipinag-uutos sa atin. So, maliwanag na po, ang pagtayo ko sa harap ninyo ay alinsunod sa constitutional and bylaws of the Order of the Knights of Rizal by virtue of the order issued by the Supreme Commander. So, okay. Bakit po nagkaroon ng Busulay Monaco chapter? Sasabihin ko po sa inyo totoo. Wala pong balak na magtayo ng Busulay Monaco chapter. Wala. As in wala. At walang nagtatrabaho na magkaroon ng Busulay Monaco chapter.
Pero July 30 po, 2013, ang inyo pong lingkod ay tumanggap ng sulat sa Embahada ng Pilipinas through the recommendation of Patricia Suberde Ayala ng Monaco, requesting us to give the award to the Mayor of Busulay, His Excellency Honorable Gerald Espineli. So as being the special assistant to the Supreme Commander, nung matanggap ko po itong sulat na ito, ay dagli akong nakipag-ugnayan sa ating Supremo. At ang sulat pong ito, the hard copy, was forwarded by Ambassador Cristina Ortega directly to Sir Regis Romero. Nung matanggap ni Sir Regis Romero ang sulat na ito, he called me up, Sir Leo, there is a request from the ambassador. Yes, it was also forwarded to me. So, what shall we do? I asked the Supremo, as your special assistant in the area of France, may I recommend to create a chapter in Busulay, Monaco, because these are two adjacent towns, hindi naman napakalalaki. I-request ko magkaroon ng Busulay, Monaco chapter doon sa lugar. And it was approved by the Supreme Council. That's why I talked to Jill Concha. Sir Jill, can you help me? I have a written authority to create the Busulay Monaco chapter based on the request of the Ambassador Cristina Ortega through the request of Patricia Suberde Ayala. By giving the award to the Mayor of Busulay for giving the Jose Rizal Hall. So, we have decided to give the award of Knight Commander of Rizal to His Honorable Sir Honorable Gerald Espineli. So, nung madesisyon at hawak ko na yung certificate na ibibigay natin para kay Mayor, and the creation and the chartering of Busulay Monaco chapter was approved by the Supreme Council, they sent me all the documents for the creation of Busulay. Only Busulay chapter. Busulay chapter only, without Monaco. And I have the certificate. So what did the others did? Nagpapunta sila ng tao sa Maynila. Nalaman nilang approved na ang Busulay. At kinuha yung chartering. We were approved since March 16. Since March 16, approved po ang chartering ng Busulay. Pero hindi ko alam kung paano ginawa nila. Siyempre, sa sekretariat, alam ng approve yung Busulay. Dumating si Pedro, kukuhanin ko yung chartering ng Busulay. Pero ang pangalan, iba. Hindi si Hilconcha. Ito po yung katotohanan. Nandito po yung mga certificates. At ibibigay ko rin ito sa inyo. Kaya hindi nyo pwede sabihin kayo ay pangalawang chapter. Kayo ang unang chapter. You were chapter. And even nung malaman nila, you were even charter the Busulay, approve also the Busulay Monaco chapter. Inaprubahan din nila yan. At yan ay ibibigay ko sa inyo. Pero itong Busulay, huwag na, baka magkagulo lang. Hindi Busulay na, baka sabihin. Pero ito, ang katotohanan. Ha?
ito'y katotohanan na hindi kayo ang huling chapter. March 16 pa, charter na kayo at approved ng Supreme Council. Ha? Yung ceremony, bakit nawala? Ha? Tumawag sa akin si Sir Johnny. Sir Leo, mag-aayos kami ng chapter dito sa Cannes. Pwede ba, sir? Na magbuo kami. Because I know these people. Nawal is a very kumpare ko. Ang asawa niya, kumare ko. Hindi nyo alam yan. Matagal na kami magkasama sa Paris pa, 30 years ago. So, we know each other. Dykes. He is a very close friend of mine. When we chartered the Côte d'Azur, Sir Elias, our chapter commander, ewan ko bakit yung kanyang Distinguished Service Award ay hanggang ngayon ay hindi pa napapabigay. Pero I know you have the Distinguished Service Award for the first chapter commander of Côte d'Azur, and I assure you, before I stepped out, that award will be given to you. So, in this very memorable occasion, and this is the first time na nakita ko ang nagagandahang lalaking Caballeros de Rizal ng Busulay Bunabag Chapter at ang bagong Caballeros de Rizal. Meron pa bang katanungan sa inyong mga isip na naglalaro, na nalason kayo ng mga mapangirang salita? Meron pa bang mga katanungan sa inyong mga isip matapos niyong makita ang katotohanan? The truth hurts, but the truth will set us free. Okay, so before we go on, no, I would like to tell you the reality. Ayoko magkasakit ng tao. Alam niyo ang ginawa nila? Nag-file sila ng petition na tanggalin ako sa Knights of Rizal. Ako po yung kauna-unahang lifetime member ng Knights of Rizal. At ang pangalan ko po'y naka-ukit doon sa headquarters. Kung kayo mapupunta roon, makikita niyo yung pangalan, Sir Leo Vigildo Mojica, first lifetime member, Ocor France. Kaya po kayo nabigyan ng Distinguished Service Award katulad ni Sir Eli. Anong ginawa? Maraming mga na-dispalko pa raw ang pera ng Knights of Rizal. Kailan ba nagka-pera ang Knights of Rizal? Ha? Yun po ang mga aksesyon sa akin. Eh, sa totoo lang po. Abay, abonado pa po ako rito eh. Ha? Sino bang dalawa sasakyan mo gagasolin na lang papunta rito? Ha? Magbabayad ka ng auto road, tapos sasabihin mo, dinespal mo ko pera ng Knights of Rizal. Kailan ba nagka-pera ang Knights of Rizal? Kaya pinagtawa na lang yung petition nila doon sa Maynila. So, ito po ang gusto kong malaman ninyo na yung sinabi ng Supremo bago ko ituloy. Nung nagkakagulo na po, kinausap ko ng Supremo. Ito ang sagot ng Supremo sa atin. Haliliit na sulat, I understand your predicament. I will be issuing a letter to them today that level is no longer the area commander, that I have full trust and confidence with you. Yun lang pong salitang yun ng Supremo. Aba ay napakaliit kong pagtitiwala yun. Napakaliit kong tao para may pagtiwalaan ng gunong salita. At pati telephone number niya sa bahay. Kung mayroong problema, Sir Leo, ito yung telephone number ko sa bahay, ito sa opisina ko, ito yung portal ko. Call me anytime. Nandito po yung sa sulat. I suggest, in close coordination with the Area Commander, Sir Rudy Brosas, Sir Rudy Nolas, Regional Commander, will be appreciated so you can conduct yourself the chartering of the two chapter previously communicated with you. We are holding you
the full trust and confidence of the Supreme Council. Fraternally yours, Sir Regis Romero. So, hindi po ako pwedeng kumilos nang wala po akong armas sa likod ko. Dahil mapapaanan ninyo ako rito at hindi ako pwedeng marap sa harap ninyo. Kung walang ipinagkatiwala sa akin ng Supremo, hindi po ako makakaharap sa inyo. Sino ba sila yung Mohican? Pero dahil po sa mga kapangyarihan at pagtitiwala ng ating Supreme Council, kaya po ako'y naririto at talagang ipinaglaban ko sa powerful ang isang tao na ang tanong ko'y ano ba ang ginawa sa inyo? Ano ang ginawa rito sa France? Actually, sasabihin ko sa inyo totoo, Marvin Santiago become the Deputy Area Commander for France through our recommendation. Hindi naman siya kilala sa headquarters. Kung nakatuloy ako sa bahay niya, nakita ko namang maayos ang pagtanggap sa amin. Nakita kong meron siyang leadership. We personally recommended him to be the area commander for France. Pero anong ginangyari? Pero okay lang. Hindi ako nasamaan loob kahit ganito. Wala akong... Kasi hindi, sabi nga rito, protektahan natin ang ating brother knights. Wala tayong kinakailangan sirain. Wala tayong kinakailangan sabihan ng ganito at ganoon. Sabi ko lang sa Supremo, ang lahat ng salita ay matatanggap ko, pero ang kahihiyan, hindi ko pwedeng matanggap. That is my last word. That's why, nakita nyo, biglang dumating yung email galing kay Maureen. Sir Leo, please see attached chartering document.